Hello guys! Hello para sa lahat ng mga Libra. Libra, alamin natin ang last 2 weeks of June 2025. This is general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo yung intuition sa panonood. Okay, Libra. Green Tara, start delegating. Comment down below if you resonated. Kasi, ang nakikita ko sa inyo dito, Libra, may mga Libra na posibleng sila ay makakaranas ng problema. Or maybe ngayon, habang nanonood ka, Libra, ang nakikita kong problema na pwede mong pagdaanan is financial problem and emotional problem. So, ang magagawa mo dito is yun nga, if you need help, you need to ask help sa ibang tao instead na itry mong gawin, isolve or resolve yung lahat ng problema mo. And release judgment about yourself and others. And mag-focus ka lang sa kung ano yung solusyon. Kasi minsan, like for example, pwedeng guilty yung iba dito, pero pwedeng yung iba hindi naman. May mga Libra na, like for example, di ba pag sinabing Libra, dapat justice kayo eh. You're just, di ba? Ano yan eh, timbangan yan eh. Halimbawa, may nag-aaway sa kapamilya mo, Libra. Nag-aaway yung 2 anak mo, 3 anak, or 4 na anak, or may nag-aaway sa katrabaho mo. May nagsumbong na isa sa'yo para magpakampi sa'yo, di ba? Para humingi ng kakampi. Ang problema, kumampi ka na, hindi mo pa narinig yung other party. So, yun. Maybe ito yung solusyon dito. Kailangan mo munang makinig. Kailangan mo munang humingi ng tulong. Kailangan mo munang alamin. Kailangan mo munang, kumbaga, kasi mayroong mga sitwasyon sa inyo na nire-resolve mo na yun na yung issue nang hindi nyo pa napapakinggan yung other party. Parang gano'n. So, start delegating. Kailangan nating hanapin yung tamang solusyon instead na solusyonan natin to ng parang band-aid ba? 'Di ba? Dapat yung solusyon na gagawin mo dito, Libra, is solusyon siya na pang matagalan. Hindi yung parang band-aid lang na ngayon, okay, yung halimbawa, may nasugatan ka dito, kailangan mo lang pigilan yung dugo, 'di ba? So, lalagay ka ng band-aid. Yung band-aid na yun, hindi yun magku-cure, 'di ba? So, kailangan linisin mo siya para hindi ka ma-infect. 'Di ba? And after mo siyang linisin ng alcohol or antiseptic or anything, tsaka mo lagyan ng band-aid or cream. Ano ba yung tawag doon sa mga nilalagay sa sugat, 'di ba? So ganun. Kailangan natin na maging fair and just sa last 2 everyday naman. Last 2 weeks of June, yan ang pinaka-importanteng panahon na kailangan mong maging fair and just. Kasi yung Libra dapat fair and just yan eh. 'Di ba? Tinitimbang yung sitwasyon. So, timbangin mo yung sitwasyon, Libra. Huwag magpadalos-dalos. Giraffe. 'Di ba? Kasasabi ko lang sa iyo. Binalasa natin 'yan Sinasabi ng giraffe sa iyo, aspire to higher knowledge and wisdom, Archangel Jophiel. Ibig sabihin, kailangan natin na alamin. Kailangan natin na maging patient. Huwag tayong kakampi agad-agad. Huwag tayong magkukonglud agad-agad. Like for example, may anak ka na nabuntis or nakabuntis or may anak ka na nakadisgrasya or anything na kailangan ng solusyon. Siguro magpapanik ka, maggagawa ka ng solusyon para takpan ito. Hindi mo iniisip na yung pagtakip mo na yan is temporarily lang yan. Dapat yung pagtakip mo dyan is pang matagalan na siya. Okay? And huwag tayong masyadong maniniwala. Kahit sabihin mo, asawa mo yan, anak mo yan, magulang mo yan, kapatid mo yan, pinsan mo yan, kadugo mo yan. Huwag kang magtitiwala agad-agad kung ano yung kinikwento sa'yo. You need to be open. You need to find, diba, the real story behind. Kasi may mga Libra dito, diba, na sinasabi na parang kung ano lang yung narinig mo, doon ka na, nagkungkulod ka na. So, you need to aspire for higher knowledge. Dapat may alam tayo, 'di ba? Kailangan alamin natin ang katotohanan.
Okay, King of Swords and Ten of Swords. Diba? Sabi ko sa'yo eh. Diba? Ato Libra ha. This is general reading. So, baka magalit ka sa akin, but binabasa lang natin yung energy ng baraha. And minsan, di ba, ang bigat sa puso ko pag nakikita ko ganyan yung energy. Okay, tingnan mo to, judgment. Huwag kang masyadong mag-judge agad-agad. Okay, kailangan timbangan mo. As Libra, timbangan ka eh. So, kailangan mong timbangin yung sitwasyon. Ten of Swords, kailangan mong alamin kung ano yung solusyon, yung tamang solusyon para i-close or like for example, kung isa kang police, may mga investigasyon dapat. Okay? And King of Swords, sinasabi ng barahan na yung direction mo dapat is para sa katotohanan. Ang direction mo dapat is para sa kumbaga, ang direction mo dapat is para sa kabutihan. Okay? Para sa kabutihan ng lahat ng tao sa paligid mo. Parang ganun. King of Wands, the Lover, Seven of Swords, the Magician, and the Wheel of Fortune. So, Libra, sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan mong balanse. Kailangan mong balanse. So, ganun na naman. Sa'yo na naman to. Kailangan mong balansehin yung trabaho mo and yung relationship mo and yung family mo. Baka masyado ka nang busy sa trabaho or busy ka sa relationship na wala ka ng oras sa bawat estado ng buhay mo or sa status ng buhay mo. Like sa relationship, pwedeng wala ka ng tawag dyan, wala ka ng oras para sa asawa mo, boyfriend, girlfriend, or wala ka ng oras para sa trabaho dahil sa pamilya. Parang gano'n. So, Seven of Swords, mag-iingat ka, Libra, kasi ang buhay ng tao ay napakabilis lang. Okay? Baka hindi mo masyadong binibigyan ng pansin ng pamilya mo. And Seven of Swords, nanakawin ng panahon, yung oras, nanakawin ng pagkakataon, yung oras na dapat ay ginugugol mo sa pamilya mo. Okay? Yun, sinasabi ng baraha. Magician and Wheel of Fortune. Libra, ihanda mo ang sarili mo kasi isang misteryo, isang miracle, isang unexpected na pagbabago ang darating sa buhay mo. This one is, hindi natin alam kung ano yan. Hindi natin alam kung ano yung magbabago sa'yo. Unexpected siya, so hindi natin alam kung ano. So, just brace yourself, ihanda ang sarili. Palaging handa dapat. Okay? Yung paghahanda naman guys is, dapat wala tayong mga grudges, resentments, and just be happy and just have peace of mind. Okay, fourth week tayo. Okay. Yung fourth week mo, Libra, sinasabi ng baraha sa'yo na mayroong mga Libra dito na siguro mayroong kayong mga problema sa pera sa ngayon. Or maybe before. But unti-unti yung nare-resolve siya, yung pera, problem sa pera. Yung parang dati wala kang resources, wala kang ideas kung paano mo i-resolve yung mga financial problems. But now, like habang tumatagal, nararamdaman mo na, pwede ko na palang i-resolve yung problem ko, financial or emotional sa tamang paraan. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito, merong i-offer sa'yo ang universe, is either a financial offer siya, new job, new career, or change of career, or change of mindset, na pwedeng magdala sa'yo ng power, diba? Yung empowerment siya. But may Five of Swords dito, sinasabi na huwag mong i-give up ang blessing na to, na i-share sa'yo ng universe, just because iniisip mo na may edad ka na, kulang ka sa education, or maybe iniisip mo wala kang pera. So, sinasabi ng baraha sa'yo, anuman ang opportunity, golden opportunity na pwedeng iharap sa'yo ng universe, kailangan mong tanggapin siya ng buong buo. Okay? Like for example, natutulog ka, tapos biglang may kumatok. Diba? Parang sasabihin sa'yo, Libra, tulungan mo nga ako sa business ko. Diba? So, maybe may trabaho ka, isipin mo na ako, may trabaho ako. Dinecline mo siya. So, maybe that knock from your door ay pwedeng, yan ay message from your spiritual helpers and guides na kailangan mo siyang tanggapin. Kailangan mong balansehin, bigyan ng sarili mo ng time para mag-business, bigyan ng sarili ng time para
mag-alaga ng pamilya, ganyan, ganito. Four of Swords and Four of Pentacles. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na, pag itong Nine of Pentacles and Emperor na to, itong empowerment na to, financial freedom na to, ay kumbaga makuha mo talaga to, Libra, by working very hard. Sinasabi sa'yo na financially makakaipon ka talaga ng limpak-limpak na salapi. Diba? Parang ang sinasabi ng baraha sa'yo dyan na yung tinuturo sa'yo ngayon ng universe na paraan para kumita ng pera, nakadestiny talaga yan na ituro sa'yo. Or nakadestiny talaga yan na makita mo. 'Di ba? Malaman mo kasi yan talaga yung nakadestiny na paraan para kumita ka ng pera, para maayos na, matahimik na yung financial mo, and at the same time makaipon ka ng pera. Okay? So yan guys ang sinasabi ng baraha for the last 2 weeks of June. Thank you guys and see you again. Bye.